Continuation pa rin nga ito sa paggala namin sa City Hardware na nagiging activity namin pagkatapos magsimba nung linggo. At bakit ba talaga kailangang hawakan at buksan ng mga bagay? Hindi naman bibili. Ang pinakasadya lang naman namin dyan ay pintura sa bubong. Binubusog ko lang talaga ang mga mata ko kasi wala nga tayong pambili. Pati si Jowa ay nag-enjoy din kakatingin. Buti na lang hindi na uso ang coronavirus. Kung hindi, ang dami ko ng virus na nakukuha kakahawak ko sa mga bagay. Pero noong unang panahon naman ay sapat na sa akin ang patingin-tingin lang. At ngayon ko din lang napagtanto na si Jowa ay naki-brown din ng suot. Pati mga sampayan ay hinawak-hawakan pa talaga. Inuuga-uga pa nga kung matibay ba. Buti na lang talaga wala akong pera, kundi ang dami ko na sigurong nabili. Sa laki ng buong hardware ay halos maikot ko siyang lahat. Pati nga mga tiles ay sinasalat pa kung smooth or rough. Kaya sinabi ko dun sa sales lady na wag niya na akong sundan dahil mapapagod lang siya. Kakapasuyo na lang nung pintura sa counter at pabalikan ko mamaya para bayaran. In fairness naman kay ate, ang bait at napaka-pretty. Gusto ko tuloy itanong kung malaki ba ang pasahod sa kanila. Pero sabi ko nga sa inyo ay mas natutuwa na ako mag-shopping ng mga gamit ng bahay kaysa damit. Ewan ko kung ako lang ba. Pati mga inidoro ay tiningnan at walang pinatawad. Nakita ko itong lavatory with cabinet. Isa ito sa matagal ko nang tinititigan. Pangit na kasi yung amin. Pero wala pa rin naman tayong pambili hanggang titig na lang muna. Sa ngayon ay hindi ko pa talaga priority ang pagpapaayos ng bahay. Babayaran ko muna siya bago ko ipaayos. Sabi ni Jowa ay maganda daw yung pangkisame dahil ang kapal. Pero hindi ako nag-agree sa kanya kahit hindi ako karpintero. Kinabukasan ay back to reality na naman kami. Enrollment is now going on. Yung mga grandparents na mas mahal ang apo kaysa anak. At yung kodigo na kumpleto ang data ng apo niya. Kumuha na rin ako ng enrollment form para i-enroll sana si Bunso. Pero hindi ko mahulaan ng timbang at height. Kaya itinigil ko na lang muna at bukas ko na tatapusin. Pero tingin ko naman na magkasing bigat na kami ni Bunso. Pero bukas na lang talaga para sigurado. 11:30 umalis na rin kami ng school dahil kailangan namin magpa-ID. Kailangan ko rin kasi siya sa pagre-renew ng license. Pagkatapos ay umuwi na ako sa bahay para mag-lunch. Pagdating sa bahay ay hindi lunch ang una kong ginawa kundi matulog. Sa tindi ng init ngayon ay parang pagod na pagod ako. Pagdating ko sa bahay ng 12:30 ay humiga na kaagad ako at nagising ako ng alas 4. So 4 hours din ang aking itinulog. Nagising lang ako dahil itong tropa ng bunso ko ay tawag ng tawag sa labas ng gate. Napakabarkadista talaga nitong bunso ko. Opposite sila ni ate na halos ayaw din namang lumabas ng bahay. Si bunso na mahilig sa puting sando kapag pumupunta ng court. Kaya pag uwi ng bahay nagmumukha na siyang basahan. At ako naman paggising ay nagmumukhang pang horror. Nasaan bang hustisya sa pagmumukha ko? Kaya hindi talaga ako nakakapag-post ng woke up like this. At magmumukha lang mapapaaga ang Halloween party. At hindi ko rin napansin na yung bag ko ay nasa paanan ko din lang. Isang beses ko pa lang yan nagamit nung graduation ng anak ko. Kaya kahit hindi bagay sa OOTD ko, ay binitbit ko na. Kaya na nga, tumayo na ako para kumain dahil mas lalo ako nagmumukhang ewan kapag gutom.